Yung pinagpalang umaga po. Ngayon po, maraming salamat sa pribilehiyo na makapagbahagi ng kanyang salita. Isa po sa pitong muling wika ng Panginoong Kristo. Ngayon po, ibabahagi ko yung ikalawang huling wika ni Jesus. Kaya po kung meron po yung Biblia, samahin niyo po akong basahin yung aklat ng Lukas, Kabanata 23, talata 39 hanggang 43, na makita natin na sa Panginoong Kristo lamang natin matatagpuan ang tunay na katiyakan ng kaligtasan. Kaya kung nandun na po kayo mula sa aklat ng Lukas 23, talata 39 hanggang 43. Sabi dito, ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinuway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan, pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos, sinabi niya, Jesus, alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Amen. Sige po, manalangin tayo ng saglit. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita na nabasa namin. Samahan niyo po kami na maunawaan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na tinanggap namin na nagbibigay ng karunungan. Panginoon, nais po namin na maunawaan ang iyong salita. Ikita namin kung ano ang katotohanan. Panginoon, sa umagang ito, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang gawain ito. Ito ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Doon po sa binasa natin, na sabi doon, ang huling ikalawang wika ni Jesus sa krus ay isang napakagandang kwento dahil ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan o pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya kagaya doon sa binasa natin na pinakita na buhay na walang hanggan o pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya sino kaya itong tao na nakapako din ng Panginoong Jesus? Sino kaya itong tao na nakapako din kagaya ng Panginoong Jesus? May karapatan ba siyang makapasok sa kaharian ng langit? May karapatan po ba na makapasok sa kaharian ng langit yung isang nakapako din sa krus, nakasama ng Panginoong Kristo? Siya ay isang kriminal, marahil isa rin siyang magnanakaw o kaya nakapatay ng tao. Isa siyang masamang tao, mas marami nagawang masama kaysa mabuti. Makakapasok kaya siya sa langit? Yun yung tanong natin sa ating sarili, na makakapasok kaya? Kaya purihin ang Panginoong Jesus dahil ang pagpasok sa kaharian ng langit ay isang regalo ng Diyos para sa ating lahat, kahit tayo na ang pinaka-masama. Nakita natin doon na nais nating purihin ang Panginoon, nais natin siyang pasalamatan
sapagkat binigay niya isang regalo, libreng regalo ng Diyos para sa ating lahat. Kaya paano natin matatanggap itong napakagandang regalo ng Diyos para sa atin? Kailangan natin tularan ang sinabi ng kriminal sa krus. Ito yung sabi sa verse 42. Pagkatapos sinabi niya, Jesus, alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. Kaya kailangan nating tularan yung sinabi ng isang kriminal dun sa krus na alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. Kaya ano kaya yung ibig sabihin ng kriminal nang sinabi niya na niya, Jesus, alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. Una, sumampalataya na si Jesus ay isang Panginoon at isang Hari. Na sumampalataya siya na hindi pangkaraniwang tao lamang si Jesus. Dahil naniwala siya na si Jesus ay isang hari na may magandang kaharian. Yung mga sundalo at isa pang kriminal ay nilalait si Jesus. Pero siya lamang ang tanging sumampalataya kay Jesus ng oras na yun. Amen. Natunay din naman po sa ating pagbabahagi ng mabuting balita na marami tayong kinukwentuhan pero iilan lang din yung tumatanggap at nakikinig ng salita. Meron din kagaya ng mga nanlalait ng mga sundalo na ganun din marami ding mga tao na tayo nakakasalamuhan na hindi rin nakikinig at di rin naniniwala. Kaya yung mga sundalo at isa pang kriminal ay nilait si Jesus, pero siya lamang ang tanging sumampalataya kay Jesus ng oras na yon. Pangalawa, sumampalataya siya na si Jesus ay isang tagapagligtas. Sumampalataya din siya kahit nakapako din si Jesus sa krus at kayang-kaya siyang iligtas. Kaya iyon ang kanyang prayer. Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Ganon din tayo mga nagbabahagi ng mabuting balita. Yun din yung panalangin natin na yung natanggap nating libreng regalo mula sa Panginoon ay maibahagi din natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya yun din yung ating panalangin na kagaya ng panalangin ng isang kriminal na alalahanin, Jesus, alalahanin ninyo ako kapag naghahari na kayo. Kaya ano sa palagay nyo, answered prayer kaya itong lalaking kriminal sa prayer request niya? Kaya ano kaya yung sagot ng Panginoong Jesus? Basahin po natin sa verse 43, sabi doon, sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Kaya, bakit kaya tinugon ni Jesus yung prayer niya? Kasi sumampalataya siya na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas. Amen. Lahat ng tunay na sumampalataya na nakikinig at pinapakinggan ng Panginoon. Kaya ganun din yung prayer nung isang kriminal sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pananampalataya, dininig ni Jesus yung kanyang panalangin.
sa pamamagitan ng pagsampalataya. Kaya mula sa Efeso 2:8-9, sabi doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Nakita natin doon sa Efeso 2:8-9, ang katiyakan ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito bunga ng ating mga gawa. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Kaya pinakita sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, merong katiyakan ng kaligtasan. Kaya kagaya ng panalangin ng isang kriminal, ganun din sana yung maging panalangin natin dun sa mga mahal natin sa buhay na nangangailangan ng katiyakan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ganito na lang po. God bless po.